A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buhay mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, muli naman pong suma sa atin ho ang palatuntunang Islam in Action. Ay siyempre, dito lamang ho natin ito napapanood at napapakinggan sa Dawa TV. At saan man kayo, sa dako sa buong mundo, lalo na ho dito sa bansang Pilipinas, binabati ho namin kayong lahat mga kaibigan at mga kababayan nang naway ang kapayapaan, pagpapalat habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay suma sa ating lahat. At alhamdulillah, sa pagkakataong ito ho, mga kapatid at mga kaibigan, ay kapiling natin ngayon ang ating mga kapatid. Mashallah, kapiling natin si Brother Fali, Abdul Hadi Junavero at ganyan naman si kasamang Derek Abdul Malik ang Hilocapio. Mashallah, Brother Fali. Kaya ang bati ko po sa inyo sa araw na to ay isang mapagpalayang araw dahil ito po ay napakahalagang araw sa atin ngayon. Ating inaalala ang kamatayan ni Kapanganakan at kamatayan. Pagsamahin na natin ng lolo ni Abdul Malik. Ayan. So naway magkaroon tayo ng talagang tunay na tunay na meaning ng kalayaan mula sa araw na ito at siguro nararapat lamang na pag-usapan natin. Ano nga ba ang nakakapaloob sa kwentong ito? Ayan ho mga kapatid at mga kaibigan, hindi ho biro ang ating ibabahagi sa inyo sa pagkakataong ito. Kauna-unahan ho naman na mapapakinggan ho ninyo na ang usapin na yan, ang kapanganakan ho ng ating pambansang bayani. Ho mga kaibigan. Pag-usapan ngayon dito sa ating palatuntunan na kasamang Abdul Malik. Opo, pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At gaya ng sinabi ng iba't ibang pastor sa buong mundo, ang pagkakaroon o ang pagsilang ni Rizal, Jose Rizal sa mundo ay isang regalo sa sangkatauhan. Ito ay isang karangalan sa human race. Ganyan dinefine ang pagkatao ni Dr. Jose Rizal. Na siyang atin namang ginugulitan ngayon bilang mga apo at pambansang bayani niya na siyang pinaglingkuran niya para sa atin lahat ng kanyang achievements. Ngunit siguro gusto kong tanungin, ano nga ba ang kabuluhan ng Islam sa pagiging bayani ni Dr. Jose? Yun ang problema, dapat nating maintindihan kasi uulitin ko yung kwento ni Ibn Judan tungkol sa kanyang kasaysayan. Siya ay nabuhay na isang marangal na tao at naging kilala dahil sa pagiging mapagkawang gawa. Bagamat yung kanyang nakalipas na background ay lubang masama, ngunit tinanong ni Aisha radhiyallahu anha, ina ng mga mananampalataya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ibn Judan ba ay papasok sa paraiso? Si Ibn Judan po mga kaibigan, mga kababayan, ay isang alamat sa buong Arabia dahil sa kanyang pagiging mapagkawang gawa. Ngunit walang kagatol-gatol na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan hindi, sapagkat kailanman hindi niya nakilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung si Dr. Rizal ay hindi nakilala si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya sinundan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan ng kanyang kabayanihan ay mapupunta sa wala. Sa wala. Ngunit siguro kapatid, ang malaking katanungan yan. Question mark. Malaking question mark. Bakit? Ayon sa kasaysayan, 4 na taon siya sa Dapitan. Diba? Nung siya na-exile sa Dapitan, siya ay 4 na taon na managi. Nanatili ron. Nanatili ron. And considering na si Lolo Pepe ay isang napakatalinong tao. Hindi kaya sumagi sa kanya o sumapit sa kanyang 4 na taon na pamamalagi ron yung katuruan ng Islam. Hindi kaya na ito nabigyan ng pagkakataon. Hindi malayo yan. Dahil sa kanyang angking katalinuhan kasama Abdul Malik, Brother Fali. Sigurado naman, pag mayroon ho siya nakikitang kakaiba, check na kanya itong bigyan ng panahon na alamin at surin. Lalo na kung may kinalaman sa panampalataya. Hindi malayo yan mga kapatid. Sapagkat ang problema kasi sa kasaysayan natin, bagamat laging bias, siyempre, hindi man lang naisulat ang mga kapitbahay niyan, tausog sa Sambuanga ng Dapitan. At ang katotohanan pa dito, hindi nakakapagtaka kapatid. Dahil ang sumulat ng Philippine history ay galit sa mga Muslim. Ayun ang problema. At siyempre, dapat nating maintindihan saan umino ang buhay niya sa Dapitan. Tama. Yung mga pelikula kasi umikot sa buhay nila ni Lola Jo, Josephine Bracken. Doon lang umikot ang buhay ni Rizal sa Dapitan. Pero dapat yung maintindihan, may mga pakikipagtalo si Rizal tungkol sa relihiyon. Nakipagtalo siya sa isang paring Jesuita na naging kaibigan pa rin niya tungkol sa relihiyon. At ipinaglalaban niya ang kaisahan ng Diyos.
At kung di ako nagkakamali, yan si Father Pastels. Ha? Na isang Jesuitang pare na nakikipagtalo kay Rizal. Maraming mga correspondents na nagpapatunay na si Rizal ay naniniwala sa kaisahan ng Diyos at kinokontest niya ang dogma ng simbahang Katolika. Ay, isa siguro sa para maglaro ang ating isipan ayon sa kasaysayan, meron siyang mga nakatagpong mga Ehipto, mga Egyptian. Mga Egyptian. At siya ay nakipagtalastasan dito sa wikang Arabic. So ang tanong, nung panahon bang yaon, ay meron na bang eskwelahan ng Arabic sa Pilipinas? Paano siyang natuto? Paano siyang natuto makipag-usap doon sa mga Egypto sa sarili nilang salita ng Arabic? Di ba? So siguro sisilipin natin, hindi kaya yung 4 na taon niyang pamamalagi sa dapitan meron siyang nakausap ng mga ulamaro, ng mga ustad, ng mga alim na nagturo sa kanya, nag-introduce sa kanya tungkol sa katuruan ng Islam o tungkol sa Quran. Hindi nakapagtataka yung Brother Bali sapagkat ilang araw lamang na malagi sa Japan si Dr. Rizal, marunong na siyang magsalita ng Hapon. Yung 4 na taong pananatili sa dapitan na hanggang ngayon ay questionable sapagkat hindi daw marunong magbisaya si Rizal. Dahil wala man lang sinulat na na Bisaya kung si Dr. Rizal. Baka galit din sa Bisaya yung sumulat ng natin. Oo. At hindi rin yun. Dapat kasi tinitingnan natin, Rizal is very masyado siyang nakatutok sa kultura at tradisyon. Bawat bansang dinadaanan ng steel na sinasakyan niya, yung barko from Hong Kong to Singapore, dinadaanan niya yung Suez Canal, pinag-aaralan niya ang kultura ng tao. Bawat tao. Imposible hindi niya napag-aralan ang kultura ng dapitan na hindi pa naman isang establisyadong katolikong lugar during that time. Remember, it is in Mindanao. The year is 1896. Nasa Mindanao ang buhay ni Rizal noon. Sino ang mga taong kanyang dinatnan? Puro mga Muslim, brad. So siguro, tingnan natin, yung the kind of a person Jose Rizal is, he has a very inquisitive mind. Ihahambing natin yan doon sa mga kapatid nating nag-abroad yan, di ba? Kasi nung ako'y napunta sa Saudi Arabia, may mga kasama rin akong mga bagong salta, kumbaga. Nakikita natin sa kanila na pag nakita nilang nagdadasal yung mga Arabo, patuwad-tuwad, ang tanong nila, kapatid, ano bang ginagawa nila? Laging tanong, ano bang ginagawa nila? So ang kasagutan, ako lagi ko sinasagot yung mga tao ko na, Brad, mga Muslim sila. Hindi pa ako Muslim noon, pero pag yung mga tao ko nagtatanong, ano bang ginagawa ng mga Arabo na? Ba't patuwad-tuwad, paluhod-luhod? Sinasabi ko sila ay nagdarasal. So hindi kaya nangyari sa buhay ng lolo mo? Na nung siya ay nasa dapitan at nakakita siya ng mga tausog na nagdarasal, hindi kaya, ano kaya ginagawa ng mga tao? Hindi imposible, baka during that time, masyado na siya naghahanap ng pananampalataya. Ang problema, yung mga panahon na yun, kapag ikaw ay free thinker, ang tawag sa iyo ay naging miyembro ng Mason. In fact, Rizal did, naging member siya ng Masons during the Europe. Pero nakasulat din naman during his Europe time, days. Pero nakasulat, maniwala sa sinulat ni Rizal, his intention was mag-capture yung attention ng grupong sinalihan niya. Naging master pa siya ng Freemasonry para makakuha siya ng support. Sa mga taong ito. Yun ang puntang intention. Makakuha siya ng alyado. But it did not reflect his faith as a whole. Pero talagang doon pa lang, nakita mo nang kinuntes na niya ang simbahan at nakita niya ang mga maling dogma ng simbahan. Pero, hindi rin naman naisulat sa kasaysayan ano ang mga naging basihan ng kanyang pagkawala ng hanang interes Sa relihiyon. sa relihiyon ng kanyang pinanggalingan. So dapat natin makita yon. And during his time, kung nasa Sambuanga man siya at ang mga kapitbahay niya ay tausog, imposibleng walang Quran doon. Ang problema, wala pang English translation ng Quran. Lalo walang Spanish version ng Quran. It is in Arabic. Rizal, knowing him, wala bang pinag-aralan niya ang Arabic? Tulad nga sinabi ni Brother Fali lang kanina, na mayroon din namang siyang nabanggit kanina, na si Dr. Jose Rizal, ayon sa kasaysayan, ay talastasan siya sa mga Egyptian, sa mga Ehipto. So ibig sabihin, daling sabi, wikang Arabic. At hindi sa lahat kapatid, tulad ng nabanggit mo nga, si Dr. Jose Rizal ay may angking husay at talino ho mga kaibigan. Hindi ho niya pinapalambas yun. Lalo na yung binanggit mo, na siya ho'y ipinaglaban niya ang kaisahan ng dakilang lumikha. Bueno, saka sandali ang isa pa sa prueba na maaaring meron siyang Islamic background, ang salita ng mga Egyptian ay pusa. O ito yung uri ng Arabic na nakasulat sa Quran. Pusa Yun. So, kung
Kung siya nakipagtalas-tasan, nasa Oo, ganung wika, Oh. kung ang Quran tulad na sinabi mo, Derek Abdul Malik, ay nakasulat mo ito sa wikang Arabic, abay, tiyak, mga kaibigan, na si Dr. Rizal ay naunawaan niya kung anong nilalaman ng banal na Quran. So bago natin ituloy-tuloy na pag-usapan ang paksang ito mga kaibigan, huwag kayong aalis, kami magbabalik pagkalipas lamang ng ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kasama ang CDO Pinoy Style Carne Norte. Sarap gisado, nalalanghap, certified, halal, at ng LBC, ang hari ng padala. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naku mga kaibigan, napakasarap ho ng aming pinagsasaluang kape ngayon At lalo ho namang napasarap sa ganda ho ng ating pinag-usapan. Pero bago ho yun, kasamang Derek, pasalamatan mo muna yung mga ating mga sponsor. Okay, maraming salamat po sa JTO Landscaping at sa CDO Pinoy Style Carne Norte. Langhap, sarap. Yeah. Certified halal. Ayan. Sarap gisado, nalalanghap at ng LBC, ang hari ng padala. At siyempre, nagpadala si Mayor Abdullah. Ayan. Maraming salamat po sa amin ng Barong Tagalog. Saan ba pinadala? Sa hari ng Sa padala. hari ng padala, sa Barong, at ganoon din sa amin ng sapatos. Ba, talaga Iwan mo naman. nga na kaunti, mga kapatid, ha? Kaya pala nakita kayo doon sa So, maraming salamat. Sinusuportahan ho nila ang ating hong gawain. Di man ho kami nanghingi. Bahala na ho kayo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbiyaya ho sa inyo lahat. Sa mga nagpapadala ng kape din sa amin, maraming salamat ho. At yun. At ibangkit ko lang, may pinabibigay na mensahe si Lolo, Jejo Marbinay. Aba, may Ang mensahe. ating pangalawang Pangulo. Mabigyan mo ng daan mo na. Opo. Ang Palawan Underground River ho Aha. ay isa sa mga natatanging wonders ng makabagong henerasyon. Aha. Kung ito hindi ho ninyo nadalaw pa, ay pwede ho ninyong puntahan. Kung hindi man, tulungan ho natin sapagkat ito'y kandidato. 77 ang pinagpipilian ngayon sa buong mundo bilang mga bagong wonders of the world. At Mga isa dyan ang, kahangahan sa mundo. Isa underground dyan, river. ang Pilipinas, ang underground river, yung Palawan Underground River. Kaya humihingi ho ng tulong ang ating bansa. Tayo ay text capital of the world. Kailangan manalo natin sa pamamagitan kasi ng boto. Sa text lang. Sa pamamagitan ng text ay kinukuha ho ang ikanang boto kung Ang sino boto. ang mananalo o sino mapipili sa Wonders of the World. Suportahan mo natin ang napakagandang lugar na ito sapagkat yung mga foreigners bumoboto tayo pa man din mga Pilipino. So, paano bumoto? Kung kayo ho Globe, Smart, Sun, ano man ang inyong sinusubscribean na cellphone o network, i-text lang ho ninyo PPUR. PPUR, ibig sabihin na yung Palawan Underground River. PPUR, tapos 15, sapagkat number 15 ho yung Palawan Underground River. PPUR space 15 at isend ho ninyo sa 2861. PPUR space, then isend sa 2861. Yan, nasa screen ho ninyo ngayon. Yan ho kung paano bumoto. Suportahan ho natin ang napakagandang lugar na ito sa Palawan. Ayan. So, siguro Brad, panawagan natin doon sa ating mga televiewers sa Middle East especially. Alam mo marami tayong mga nanonood dyan sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Bahrain. So siguro tulungan natin ang ating bansa na mailagay ito sa 7 Wonders of the World. Ayan. Lalo na yung mga taga-umpad dyan. Right. Na hindi ho pinapalampas yung ating programa. Si Brother Jamil, talagang ako'y nagpapasalamat kay Brother Jamil at kay Brother Muhammad Paris na talaga namang sila yung naging driver namin doon. Aba, talaga naman sila nagkasikaso. Kaya lang Pero, sila rin ang nagpakain sa amin. Ayan, yan ang maganda. At pinagmamaniho ka na. At talagang kahanga-hanga yung ginawa nilang serbisyo sa amin sa pag-cover natin sa Makkah at Arafah nung mga panahon tayo pumunta roon dahil minsan tumatakas sila sa trabaho nila. para lang kayo mapagmiguran. Para tayo ay magdala doon sa mga magagandang lugar. Ayan. Ang sarap po mga Salamat, kapatid. bro, Ayan. Okay. At sa atin hong pagpatuloy ho mga kaibigan, nako, balikan ho natin. Mukhang nabitin tayo, Brother Pali, doon sa kwento ni Derek yung hong pangyayari, doon ho, nung nandun na ho siya sa Hulusulo ba kamo yun?
Sa Dapitan. Sa Dapitan, no? Ilang taon pang nanatili si 4 na Lolo taon na natili si 4 na taon? Rizal. Ayon sa Humingi siya- kasaysayan. Oo, humingi siya ng pagkakataon na siya ay pumunta ng Mexico para sa isang pag-aaral. Ngunit nung pumunta siya sa Mexico, hinarang na siya doon at pinabalik na deported to Manila. Aha. At sinimulan ang trial at eventually siya ay pagkatapos ikulong, trial, siya ay binitay na sa Bagong Bayan. Ayan, balikan natin. Balikan Yung natin sa ang loob ba Dapitan. ng 4 na taon niyang panatili doon sa Dapitan na yan, ay wala ba siyang nasilayan doon ng mga magagandang... nakasulat na kasaysayan yan? Nakasulat sa kasaysayan sa Dapitan. mismo. Dapitan, nakapag-asawa siya ron. Nakapag-asawa ho siya doon sapagkat may mga account na kiniklaim ni Rizal na asawa niya. Oh. Yung kanyang huling last will and testament Aha. para sa kanyang asawa, may last will and testament siya nakasulat yun. Nakasulat. Ha? English kasi, nakalagay doon, to my beautiful but unhappy wife. Si Lola Lola Josephine Bracken. Ayan. Si Lola Josephine Bracken, kasama yung kanyang stepmother na galing Hong Kong, pumunta ng Dapitan sapagkat nabalitaan niya ang bantog napakagaling na doktor na si Dr. Rizal para patingin yung mata. Subalit na masyado ng ibang kondisyon ng mata nung kanyang stepdad. Aha. Ha? Ay hindi na kayang operahan ni Rizal. Iyo. Ngunit nahulog ang damdamin ni Lola Jo kay Rizal Sa kahusayan. sa Na kanyang yung lolo. kahusayan. Oo. Ayun. Ng lolo ko. So, naging daan lang pala yung problema sa paningin ng kanyang stepfather. Well, sino ba, nakasulat din ba sa kasaysayan? Brother Pali, tama nga, kay Apyot nga. Apyot kay Direk, ha? So sila ay namuhay doon bilang mag-asawa. Ayan. Namuhay sila bilang mag-asawa. Sabi ko Ang sa tanong, Sino ba nagkasal? Nakasal kayo Ayun ang kasaysayan. problema. Ayun, yun ang Ngayon kasi ang nakalagay sa kasaysayan, Oo. hindi sila kinasal. pinagkait. Ikakasal sila, humingi ng pagkakataon si Rizal na ikasal, ngunit Oh. pinagbawalan ng simbahang katolika na ikasal si Rizal at si Lola Josephine Bracken, Aha. maliban, provided na gumawa ng kasulatan si Rizal na humihingi siya ng sorry sa lahat ng kanyang isinulat at magbalik loob siya sa kanyang pananampalataya. Retract. Kailangan siya mag-retract. Aha. Which Rizal never did. Ah. Kung hindi kinasal si Rizal, maniniwala ba tayo nag-premarital sex? Rizal committed premarital sex. Hindi, dahil nakunan si Josephine Bracken Sa lalaki po ang kanyang anak. Okay. Lalaki ang anak ni Dr. Rizal Sana. na tumagal lamang ng 3 araw. Siguro, kapatid, ito ang dahilan bakit yung aso ni Jose Rizal pinangalang Usman. Usman. Kasi noong panahon na yun, nabubuhay pa si Usman Sali. Aha. Si Ustad Usman Sali. Aha. Yun yata ang nagdadawa kay, Rizal. kay Lolo Rizal. So, baka ito yung intriga na ito na kasi sa kasaysayan natin, nakakapagtataka na yung bakit yung history natin ng mga Pilipino ay sinulat na isang banyaga. Isang banyaga. Bakit wala man lang kwento na isinulat ng isang Muslim? Yung 4 na taon na siya ay namalagi sa Dapitan, bakit wala ni isang Muslim na nagkwento na ito ang nangyari sa mga lolo nyo? Oo, na ganito ang ginawa ng lulo mo, sinuri ang panampalatayang Diba? Islam at tuluyan At kung meron man taong gumawa ng kauna-unahang kasaysayan ng Pilipinas, Aha. si Dr. Rizal yun. Oh. Yan ang hindi naiintindihan ng Pilipino. Sapagkat nagulat siya bakit ang mga kasaysayan natin ay tila laging puro tungkol sa Espanyol. Wala naman kasi nagsulat. Aha. Alam nyo bang, Rizal, hindi siya pinayagan na mag-research sa ibang panig ng bansa para maka-enter sa library. But Rizal persisted na kailangan niyang mahanap ang kasaysayan ng Pilipinas. Aha. Pinayagan siya sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na si Ferdinand Dumitry na pumunta ng Germany para makakuha sa National Library doon ng mga datos at natagpuan niya ang libro na sinulat ng isang gobernador general ng Pilipinas noon na si Antonio Morga. So, Yun ang Sucesos de las Islas Pilipinas. Sinulat na yon, ginaga niya yung bayan. Tinranslate niya ng Tagalog. At marami siyang naituwid doon. Kasi nakalagay doon ang pangit ng kailan importante ito ang pangit ng pagkaka-define ng writer tungkol sa Pilipinas. Maganda, pero may mga hindi naintindihan ng mga foreigner ito. Katulad na lamang ng isang talata, nakalagay doon kay Antonio Morga na talata, ang mga Filipinos loves to eat. Ngunit mas lalo nilang nagugustuhan ang pagkain ng isda kung ito'y nabubulok na. Ganon. Mas lalong masarap para sa isang Pilipino daw ang nabubulok na isda. bilasang isda. Bilas ang isda. Hindi na intindihan ni Morga na ang kanya pa nang dinidefine, hindi niya maibigkas, ay ang tinatawag na bagoong. Kaya tinranslate ni Rizal na bagoong ang ibig sabihin ni Rizal.
Yung nagsulat. Oo. So ito nga nakakalungkot, kapatid. Dahil yung ang kwento, yung ating lahi, foreigner ang nagsulat eh. Foreigner Aha. nagsulat. So nakakalungkot naman sa atin na bakit kaya walang nag-research dyan, nag-aral. Kaya nga kita mo ito, kung ibibase natin sa kwento ang buhay ni Jose Rizal, he committed what? Premarital sex. Kasi siya ay tinanggihan ng simbahan, ay kasal. Pero Nagsama sila ng nagsama sila, nagkaroon sila ng anak, nakunan nga lang. Nakunan na nga lang. So siguro, meron akong konsepto na si Jose Rizal ay napakatalinong tao. At siya ay takot sa Diyos. Laging sa mga sulat niya, siya ay takot. Siya ay Nanindigan, siya ay nag-iisang Diyos. Sa makatuwid, pwede kayang siya ay nag-embrace ng Islam sa dapitan. Dapitan. At siya ay namuhay bilang isang Muslim. Isang Muslim. Kaya lalong nagalit ang mga Kastila sa kanya. Sa kanyang ginawa. Kasi wala siyang reliyon. Sapagkat Wala siyang hindi reliyon. lamang niya tinalikuran ang panampalatayang kanyang niyakap noon, kundi ito pa ay maaring siya yumakap sa panampalatayang Islam. Sapagkat ayon sa iyong salaysay kapatid, napakalinaw yon na si Dr. Jose Rizal ho'y nanindigan na maniwala lamang sa nag-isang Diyos. Ngayon mga kapatid, sa atin hong pagpatuloy ng pagtalakay tungkol sa kalagayan ni Dr. Jose Rizal sa kanyang pananatili sa dapitan ay amin yang hihimay-himayin pa sa amin hong pagbabay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kasama ang CDO Pinoy Style Carne Norte. Sarap gisado, nalalanghap, certified, halal, at ng LBC, ang hari ng padala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naku, lalo hong sumasarap po mga kaibigan at mga babayan yung atin hong kape. Talaga naman. Habang lumalakas yung ulan sa background. Totoo po yan hindi ito hindi Croma. Hindi Croma yan, Maraming salamat sa Kislatan Adventure Park. Ayan. Ito kami ngayon, kung saan lagi kami nagsusuti. At siyempre, pasalamatan mo naman yung Easy Gardening brand. Yan, Oo, Easy ng Gardening. GTO naman. GTO Landscaping. Okay. Malapit na po yan. Postpone yata ang shooting ng Easy Garden ngayon dahil sa ulan. Sa Subalit, titingnan natin next week. Dahil makapag-proceed. Ayan. Okay. Okay, at kami ho nagpasalamat siyempre sa Hari ng Padala, ay din ho mga kaibigan sa CDO Carne Norte. Napasarap ngayon dahil umulan-ulan. Sarap kumain niya sa tabing ilog ho mga kaibigan. Okay, balikan natin ho yung sinabi ka ninyo, sabi ko kanina Brother Fanny, na hindi ho naman ikangay katanggap-tanggap na si Dr. Rizal ay makagawa ng ganung uring pagkakamali. Pagkakamali. Napakatalino niya talaga. Napakatalino at may taglay na panampalataya. Oo, saka parang bilang isang Muslim, parang hindi mahirap paniwalaan para sa akin. Na 4 na taon siyang namanagi sa dapitan, hindi niya natutunan yung Islam religion. At yung itinanggi sa kanya, kasi parang sa akin, parang naisip ko tuloy ngayon na ang nagbunsod sa mga Kastila para siya tuloy ang barilin sa luneta. Dahil sa kanyang, uri ng pamumuhay niya. Na sila ay nagsama ni Josephine Bracken bilang isang Muslim na mag-asawa. Kaya, yun na, di ba? Na makikita natin na talagang lalong nagalit. Ngayon, paano nilang ilalagay sa history natin yun? Paano nilang susulatin yung buhay ni Jose Rizal, kung siya nasa dapitan pa, gayong napakalaki ng galit nila sa mga Moros. Di ba? Galit na galit ang mga Kastila sa Moros. Tapos si Dr. Rizal na yumakap pa sa panampalataya. Kasi, imposibleng walang pananampalataya sa Rizal. Yes. Nanatili kasi siyang may Diyos. Tama. Ayan. Nanatili siya may Diyos sa lahat ng akong Nag-isa. nanatiling. Ngunit, burado kung ano yung kanyang pananampalataya niya ka. Yes. Ang maliwanag sa atin na iniwan niya ang kanyang pananampalataya at tinurin niya itong mga kapatid, mga kababayan, lalo yung mga kabataang Pilipino na laging sinasabihan na Lolo Pepe. Napapag-aralan natin, required ang el filibusterismo at no limitangere, pero hindi natin nanamnam yung kanyang mga sinasabi, isang satire. Kauna-unang nobelang ginawa ng Pilipino na may touch ng ng politika at talagang katotohanan. Marami nakapaloob doon. Reviewin niyo yung tungkol kay Kapitan Tiago. Kung paano niya describe sino ba si Kapitan Tiago. Yun yung kanta ng Yano. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Di ba? Bakit? Paano niya na-define? Si Kapitan Tiago ay isang tao na nag-aalaga ng pagkarami-raming santo. Sa kanyang tahanan. At may isang santo doon. Na pinangalanan ni Rizal at kinumpirma ni Rizal ang pangalan ng santo na rebultong kanya lagi na sa bahay, na mahal ni Kapitan Tiago ay si Saint Anthony de Abot.
Anong itsura sa description ni Rizal, ni Saint Anthony de Abot? Siya yung santo lalaki na may nakalagay na baboy. Ngunit, galit si Kapitan Tiago. Huwag na huwag yung tatawaging baboy yung kasama na ni San Antonio. Bakit? Sapagkat yun ay banal. Therefore, tawagin nyo itong pet. Tawa ng tawa si Rizal doon. Lalo yung isang paborito na dinayo pa dahil katapusan na daw ng mundo noong mga panahon na yun. Puso na rin pala yung mga katapusan ng mundo. Nandun na. Umiiral na noon. Pumunta pa talaga si Kapitan Tiago sa Lipa, Batangas para puntahan lang ang mapaghimalang birhen ng luta. Na ito, pinagtawanan ni Rizal. Sapagkat, grabe naman itong birhen ito, may putik-putik pa daw ang damit. Sapagkat ito daw kasi naghihimala sa mga tao, nagpapakita tuwing naglalakad sa mga tao. At ito'y lubog ang pisngi. Kaya sabi ni Rizal, alam niyo kung bakit lubog ang pisngi? Ay sumakit kasi ang ngipin sa sobrami ng problema ng kasalanan ng tao. Tawa ng tawa si Rizal. Ganito ba? Kaya nagalit ang simbahan sa kanya. Isa yan sa kanya yung ginagalit. Isa ito makikita mo kung i-analyze mo. Hindi gagawin ng isang Katoliko yan. At hindi rin gagawin ng isang Kristiyano yan. Di ba? Yung mga panglalait na gano'n sa mga santo. So, siguro, pag-isipan natin. Siya nga ba ay nag-embrace ng Islam? O siya nga ba ay nanatiling Kristiyano? Di ba? So, pero ang tanong ko sa iyo, kapatid, siguro yung pagiging Musliman o ano man ang reliyon ni Jose Rizal, ang tanong natupad kaya yung kanyang mithin para sa simbahan ng Pilipinas? Tinatawag na tayo magkaroon ng kalayaan. Naging malaya nga ba tayo after Jose Rizal? Kung sa kontekstong pagiging malaya sa mga Espanyol, wala man tayo. Medyo malaya na. Sabi ko nga, may sinulat kasi ng talata, may sinulat akong nasa internet, sapagkat nagbablog tayo sa internet ngayon. Nakasulat dun may separation of church and state na ngayon. Yun ang naging achievement ni Rizal. Kung meron man naging achievement si Rizal sa bansang ito, bagamat ang mga simbahan nila sa munisipyo, mapapansin nyo, tingnan nyo ang kasaysayan ng mga lumang simbahan kasama ng mga lumang munisipyo. Kanugtong. Kanugtong. Kasi gano'n, that's how they govern the May pinaghiwalay na. There's a separation of church and the government. And for me, that is an achievement that Rizal, until now, kumbaga proven. But, ang dami pang problema. Naiwan sa atin yung ugali ng mga Espanyol. At naiwanan tayo ng iba't ibang ugali. Manyana habit. Napakarami, kapatid. Yan yung crab mentality natin. So, yun ang dapat nating maintindihan. Kung ang kalayaan ng Pilipinas yung sinasabi mo, naging malaya tayo dahil nahanap ni Rizal na maging malaya, pwede mag-aral ang kahit sinong Pilipino. Ang problema nasa atin ng edukasyon, ayaw mag-aral ng tao. At isa pa doon, napapansin natin kapatid, yung siya sinabing ang kalayaan. Yung kalayaan sa pagkilala sa nag-iisang Diyos. Abay, kung papansinin natin, yung tulad sa sinabi mo kanina, yun ho ang laging pinindigan ni Dr. Rizal, yung maniwala ka sa nag-iisang Diyos. Ang tanong ngayon, mga kaibigan at mga babayan, tayo pa taglay na ba natin yun? Yung kalayaan na yan. Naging malaya na ba tayo? Doon sa pagkilala sa nag-iisang Diyos. Samantala, sa panampalatayang Islam, yun din naman ang pangunahing aral na dapat taglayin ng sino man yung magkaroon ka ng kapanatagan sa pagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos. Alam mo, nakapaloob sa batas natin yung kapatid na ang bawat Pilipino ay pinoproteksyonan ng ating Bill of Rights. Yes. Ang karapatang i-practice ang kanyang religion. Subalit, Makikita natin, kaya sa akin, religiously, hindi pa rin tayo ganap na malaya. Alam mo kung bakit? Yung galit ng mga Kastila sa mga Muslim nung araw, sa mga Moros, hanggang ngayon ay pamana nila. Andyan pa rin hanggang sa ngayon. Nailipat Talagang hanggang ngayon. Bakit tingnan mo? Ako nag-aral ako ng 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa high school, at 6 na taon sa kolehiyo. Mayroong kursong theology. Mayroong kursong relihiyon. Pero halos 16 na taon akong wala na sa eskwelahan bago ko natutunan yung Islam. About Islam. Bakit? Yung relihiyon na tinuturo sa eskwelahan ngayon ay tungkol lang sa Kristyanismo. Tungkol sa Catholicism. Bakit? We are Catholic majority. So ang nangyari, hindi pala tunay na religious study yung mga kursong binibigay sa religion, theology. Hindi talagang tunay na pag-aaral sa religion. Bakit? Dapat pag sinabing religion, study of religion or theology, dapat hindi bias. Dapat lahat ng Buddhism, Taoism, Hinduism, paganism, Islam, Kristyanismo, lahat dinidiscuss doon equally. Di ba? Pero ako sa labas ng eskwelahan ko natutunan kung sino si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sino, ano ang Islam sa labas ng eskwelahan. So nakakalungkot,
na napakaraming Pilipino hanggang ngayon, hindi nila alam kung sino si Muhammad, kung sino si Allah. Di ba? Pero karamihan ng mga Muslim, kilala nila kung sino si Jesus Christ. Yes. Ako, kilala ko kung sino si Jesus Christ. Di ba? So yun ang nakakalungkot. So, yung religious freedom sa ngayon, bagamat meron tayo nakapaloob sa ating batas, yung mga institution, educational institution, hindi nila talagang ginawa ng paraan na talagang ang bawat isang Pilipino na nananampalataya sa santo, na mamampalataya sa puno, dapat magkaroon ng kalayaan na ipakilala natin. Ipakilala natin sa lahat ng Pilipino kung ano itong relihiyon na to, ano yung relihiyon niya. Nang sa ganon, magkaroon ng tunay na diwa ng kapayapaan. Bakit? Paano kung maintindihan ang iyong relihiyon na hindi ko alam? Hindi mo alam. Paano kitang may respeto? Hindi ko alam kung ano relihiyon mo. Natahimik ako dahil imposible naman na nag-research si John Obrero ngayong kagabi. Kasi yung sinasabi mo, ewan ko na kung nabasa mo, pero imposible yung nabasa mo sapagkat ito yung tagod-tago eh. Naku. Yan yung eksaktong sinabi ni Rizal. Itong Panurin. sulat ni Rizal. Yes, panurin itong mo ninyo. pakikipagtalo niya kay Isuwi ng Pare tungkol sa relihiyon. Kipagtalo sa pinipilit ng Hiswita, ng Pare, na magbalik loob si Rizal. Pero ito yung sinabi ni Rizal. Ayan ho, mga kapatid at mga kaibigan, panoorin ho ninyo ho ang napakagandang mensahe ni Dr. Jose Rizal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Yan ang sinabi ni Rizal na sumuko na lang yung mga paring Hiswita sa kanya. At hindi nila napag-convert muli si Rizal. Ayun. At syempre, limitadong oras natin for this episode. Siguro may part 2 tayo. Mga kababayan, napakaganda eh. Sapagkat ito'y pambihirang pangyayari. Bakit all of the sudden, yearly naman, sineselebrate natin. Kinugunita si Dr. Rizal. Ngunit ang kanyang kamatayan ay sa Disyembre 30. O sa bagong taon mismo, Bisperas, sa pinatay. Bakit all of the sudden is yung kanyang kapanganakan, which is June 19. Siya ipinanganak ay ating sineselebrate, pampihira sapagkat 150 years old na po si Lolo Pepe. Ayan. Okay. At para sa atin lahat, magandang balikan sapagkat napakatalinong tao, napakagaling, nilakbay ang buong mundo, nag-iwan ng napakaraming alaala at aral para sa ating lahat. Marapat lamang, kaya ng sinasabi ng mga ibang autor ng libro sa buong mundo, that Rizal put an honor to a human race. Ayun. So, balikan natin to at baka may mahalungkat na po tayong aral ni Lolo Pepe. Okay. So, alam natin na kasama Abdul Malik, Brother Fally, na medyo nabitin ho ang ating mga kababayan ho, sa inyo hong napanood, lalo na yung nakita nyo sa screen kanina at yung tinalakay ho ni Brother Fally. Aba, ay may kasunod ito. So, wag ho kayong alis ho mga kaibigan. Aba, ipagpatuloy ho ninyo ang pakinig at panonood ho dito sa ating pagtalakay sa kasaysayan ho ni Dr. Jose Rizal. Brother Fally, sa iyong mensahe para sa ating mga kababayan. Okay, magkakaroon pa po ng ikalawang yugto ang bahagi ito ng ating programa nang sa ganun ay lubos nating maunawaan kung ano nga ba ang ipinaglaban ng ating Lolo Pepe, diba? Kung ano yung kanyang ipinaglaban at nagkaroon nga ba ito ng katuturan sa buhay natin at nagkaroon nga ba ng katuparan. So, magandang araw po sa inyo. Sana ay magkaroon tayo ng isang mapagpalaya at mabihayang araw. Ayan. Okay, maraming salamat, Brother Fally, at kasama Abdul Malik. At sa inyong lahat, mga kaibigan, ito ang inyong kapatid, Brother Yusuf Nelson Lapita. Nagpasalamat po sa inyong lahat. Akhiru dawana, inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.